Isipin mo na ipinatawag ka sa paborito mong laro bilang iyong karakter, na isang napakalakas na Demon Lord, at kung sino ang nagdala sa iyo doon ay dalawang magagandang babae, na sa pamamagitan ng paggamit ng spell para maging lingkod ka, ay nabaliktad ang spell. Ngayon, kasama nila ay magkakaroon sila ng magagandang pakikipagsapalaran, habang nagtatalo silang dalawa kung sino ang pipiliin mo. Ang recap natin ngayon ay ang anime na How Not to Summon a Demon Lord. Nagsisimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita sa atin ng pangunahing tauhan na si Takumo sa kanyang silid, naglalaro ng kanyang paboritong laro, ang MMORPG na tinatawag na Cross Reverie. Kung saan siya ay isang napakalakas na Demon Lord na nagngangalang Diablo, at sa napakaraming kapangyarihan at kagamitan na talagang hindi siya magagapit. Isang araw, na-summon siya sa mundo ng laro ng dalawang babae. Isang kalahating hayop na pinangalanang Rem, at isang elf na nagngangalang Shira, na nakikipagtalo upang magpasya kung sino ang tunay na nakapag-summon sa kanya at magiging kanyang Panginoon. Palibhas ay naging mapag-isa sa buong buhay niya, hindi niya alam kung paano makipag-usap sa isang babae, kaya nagpasya siyang kumilos na parang nasa laro gamit ang personalidad ng Demon Lord Diablo. Nang makita ang dalawa na nagtatalo, inutusan niya silang mag-ayos kaagad, at isang mahiwagang kapangyarihan ang nagpilit sa kanila na gawin iyon. Sa pamamagitan ng pag-summon sa kanya, nag-cast sila ng spell para kontrolin siya. Gayunpaman, ang spell ay bumalik sa gumawa nito. Ang bida ay may isang napakabihirang singsing na nagpapalayas sa kanya ng anumang mahika na ibinato laban sa kanya. Kaya, lumilitaw ang dalawang color sa leeg ng dalawa. Ipinaliwanag niya kung bakit nangyari ito, at magkasama silang pumunta sa lungsod. Pagdating doon, nag-check-in sila sa isang inn, kung saan muli silang nag-aaway na matulog sa parehong silid kasama si Diablo, na ikinagalit ng receptionist, kaya inilagay ang tatlo sa parehong silid. Sa pagkakaroon lamang ng isang kama, iniisip na niya ang tungkol sa kalokohan, hanggang sa lumitaw ang pinuno ng Wizard Association na si Celestine. Siya ang nagpoprotekta sa lungsod sa pamamagitan ng pagpapanatili ng isang malakas na barrier sa paligid nito. Naroon si Celestine upang pag-usapan ang mahahalagang bagay kay Rem, ngunit habang tinitingnan niya ang mga leeg nito, nagpasya siyang makinig sa nangyari. Sinabi nila kung ano ang nangyari, at ipinahayag ni Diablo na hindi niya alam kung paano sila palayain. Tinanong ng bida kung ano ang ginagawa ng Mage Association sa lugar na iyon, hanggang sa magalit ang isang subordinate niya at isumpa siya. Gayunpaman, dahil ngayon siya ay si Diablo, inilalagay at pinatahimik ang wizard sa kanyang lugar. Sinabi sa kanya ni Rem na hindi niya kailangan ng sinumang magbabantay para sa kanya, at ayaw niyang mapasailalim sa kanyang proteksyon. Kaya nagpasya si Celestine na umatras, sinabing nag-aalala lang siya, dahil napakahalaga niya sa kanilang mundo. Nang marinig ang lahat ng kwentong ito, na-activate ni Diablo ang kanyang protagonist gamer sensor, na nauunawaan na ang kanyang sikreto ay napakahalaga sa plot ng kwento. At sa pag-iisip na ito, kinuha ang batang babae, at dinala sa silid upang alamin ang katotohanan sa pamamagitan ng puwersa. Kaya, ang paglalaro sa kanyang mga tainga gaya ng ginawa niya sa totoong buhay na mga pusa, ay nagpasya siyang magsalita. Pero, hiniling muna niya kung anuman ang mangyari, mananatili siya sa kanyang tabi. Matapos sabihing oo, masayang sinabi ni Rem ang kanyang sikreto. Ang kaluluwa ng Demon Lord Krebskem ay nakakulong sa loob niya. Ito ang karaniwang pinakamakapangyarihang boss sa larong Cross Reverie. Ang kanyang pangwakas na layunin ay talunin siya at burahin ang kanyang kaluluwa. Gayunpaman, wala siyang kapangyarihan para dito, at kung mamatay siya, mapapalaya ang demonyo sa mundo. Kaya sobrang nagmamalasakit si Celestine sa kanya. Sinabi ni Diablo na tatapusin niya ang demonyo para sa kanya, na nagpaiyak sa kanya ng labis sa kaligayahan, bilang ang unang pagkakataon na pagkatapos ibunyag ang katotohanan, ay hindi siya pinabayaan. Sa paglalakad, at iniisip ang mga nangyayari, nakasalubong ng bida ang wizard na kasama ni Celestine kanina, kasama pa ang iba na lasing din. Sinubukan niyang umalis nang walang pakialam sa kanila, ngunit may ibang ideya ang wizard. Pagkatapos ay nag-summon ito ng isang salamander na level 30, nagpa siya na patayin ang bida,
na labis na hinangaan ni Diablo dahil nag-summon siya ng isang mahinang halimaw. At gamit ang isang explosion spell na may ilan sa kanyang kapangyarihan, madali niyang sinisira ito, na tinatawag ang kanyang sarili na Demon Lord mula sa ibang mundo. Kinabukasan, nagising ang pangunahing tauhan na naiintindihan na ang buhay ay hindi lamang tungkol sa mga online na laro. Ipinaliwanag nila sa kanya na ang lungsod na iyon ay isang lugar kung saan nakatira ang mga demi-human, kaya halos walang tao ang pumupunta doon. Sinasabi rin na lahat ng tao sa mundong ito ay may mga level, na ipinapahayag sa mga guild. Si Rem ay isang level 40 summoner, at si Shira ay wala pa, kaya sila ay magsa-sign up bilang mga adventurer. Matapos isulat ang kanyang data sa isang papel, inilipat ng elf ang kanyang kapangyarihan sa isang salamin, na nagpapakita na ang kanyang level ay 30. Gayunpaman, nang hawakan ni Diablo ang salamin, ang lahat ay nagsimulang manginig sa silid, nagdilim. Si Sylvie, ang guild master, ay lumilitaw upang malaman ito, at sa kanyang silid, nakipag-usap sa tatlo. Ito ang unang pagkakataon na nangyari ito doon, at hindi niya masusukat ang kanyang level. Ngunit gayunpaman, iginiit ng pangunahing tauhan na maging isang adventurer doon, na sinabi na ang pagbabayad ng mga gantimpala ay magiging okay. Naghanap siya ng ilang misyon para sa kanila, hanggang sa matugunan niya ang isang quest na talunin ang isang higanting ahas sa kagubatan na kumakain ng tao. Habang naglalakad doon, sinabi niya na mas madaling mag-teleport. Gayunpaman, hindi nila alam ang mga spelling na tulad nito. Pagkatapos ng 5 oras na paglalakad, nakakita sila ng latian. Hanggang sa maramdaman ni Shira ang maraming tao na nagtatago sa mga puno, at itinuro kung nasaan sila. Binato sila ni Diablo ng mga fire spells. Mayroong ilang mga elves na gumawa ng pananambang na ito upang iuwi si Shira. Tila siya ang prinsesa ng kaharian ng Greenwood, at sa tingin nila ay kinuha siya ng pangunahing tauhan bilang alipin. Gusto ng kanyang kapatid na bumalik siya, para pamunuan nila ang trono at magkaanak. Gayunpaman, hindi niya ito gagawin, at nilayo niyang mamuhay sa paraang gusto niya. Ang mga elf ay bumaril ng ilang mga arrow kay Diablo, na hindi man lang siya napinsala, at gamit ang isang espesyal na arrow, muling sinubukang saktan siya. Ngunit gayon din, walang nangyayari. Gamit ang salamangka ng yelo, pinalamig niya ang karamihan sa kagubatan, at natuklasan na ang lahat ng ito ay ang plano ng wizard na iyon na pinahiya niya. Pagbalik sa kwarto, sila ni Shira ay nag-usap, hanggang sa ang sitwasyon ay maging higit na nagpapahiwatig kaysa karaniwan. Hanggang sa dumating si Rem at pinahinto ang kaganapan na ito. Tinawag sila ni Sylvie upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa isang bagong misyon, na partikular nilang hiniling para kay Diablo. Si Celestine ang personal na nagpahatid nito, at kahit madali lang, napakaganda ng reward. Sa totoo lang, ginawa niya ito dahil sa kanyang subordinate na gumawa ng gulo sa kanila. Hindi nagnanais ng anumang kawanggawa mula sa kanya, sinabi ni Rem na hindi siya lalahok. Kaya ang dalawa lang ang gagawa nito. Sa pag-alis sa guild, isang kabalyero na nagngangalang Emil ay humarap kay Diablo, dahil narinig niya ang ilang chismis tungkol sa paggamit niya ng 2 babae, at sa pamamagitan ng pagmamahal sa lahat ng kababaihan ay nagpa siya na iligtas sila. Dahil sa mga sungay, sa tingin niya ang pangunahing tauhan ay lahi ng mga demonyo, ngunit iyon ay isang accessory lamang talaga. Siya ang pinakamalakas na mandirigma sa Adventurers Guild, isang level 50 knight, at hinahamon si Diablo sa isang duel. Naaalala ang mga oras na nasa laro siya, nasa sabik ang bida, naiisip ang mga posibleng kombinasyon na gagawin ng kanyang kalaban para tamaan siya. Gayunpaman, bilang karagdagan sa kanilang mababang antas, ang mga kasanayan sa labanan ay madali lang niyang napanalunan. Kahit bumagsak, hindi pa rin siya sumusuko. Ngunit pagkatapos ibunyag ng mga batang babae ang katotohanan, ang lahat ay naayos, at tinawag ni Emil si Diablo bilang isang kaibigan. Dumating sila sa destinasyon, ang tulay ng Yulag, at naghahatid ng mga merchandise, tinatapos ang misyon. Gayunpaman, sinabihan sila na ang ilan sa mga corrupted, mga halimaw at alagad ng Demon Lord, ay patungo sa direksyon na iyon, isang bagay na nagpasabik sa pangunahing tauhan.
Dahil sa laro, sila ay itinuturing na mga boss, at ang ilan sa mga ito ay hindi kailanman umatake ng magkasama sa laro. Iniisip ni Diablo na ang kanilang target ay pumunta sa lungsod para kay Rem, at habang nag-iisip, natanggap mula sa isa sa mga sundalo ang sulat, na nagpapahiwatig na natapos na nila ang misyon, na dahilan upang itanong niya sa guard kung bakit niya ito ginagawa sa isang emergency na tulad nito. Kaya, naiintindihan niya na ang kanilang plano ay tumayo doon, at antalahin ang mga halimaw, upang ang lahat ay makapunta sa lungsod ng ligtas, kahit na ito ay magiging kapalit ng kanilang buhay. Nang makita ang kanilang katapangan, nagpasya si Diablo na tumulong, at sinabing haharapin niyang mag-isa ang lahat ng mga corrupted na sumusubok na tumawid sa tulay. Dumating ang hukbo ng mga corrupted, at nasa sabik na makitang inaalala siya ni Shira. Inutusan ni Diablo ang mga halimaw na umalis. Hanggang sa sinubukan siyang atakihin ng isang corrupted, ngunit napatalsik sa isang spell. Sa bayan, pumunta si Celes sa inn para kausapin si Rem. Sinabi niya na pinatalsik niya ang wizard na nagdulot ng gulo sa kanila at humingi ng paumanhin para dito. Nagkomento siya na binanggit niya ang pagtawag ni Diablo sa kanyang sarili na isang Demon Lord, na nagpaisip sa kanya kay Diablo bilang isang corrupted attracted soul sa loob niya. Gayunpaman, ipinagtanggol siya ni Rem, dahil siya lang ang hindi nagpabuya sa kanya kahit nalaman niya ang kanyang kapalaran. Biglang sumulpat ang na-expelled na wizard na puno ng dugo ang kanyang mga kamay, na sinasabing tinapos niya ang iba gamit ang iba't ibang punyal. Sinasaksak ang sariling puso, at nag-transform bilang isang corrupted na pinangalanang Gregory. At sa tulay, si Edelgard, ang pinakamalakas sa mga corrupted, na isang lancer, ay bumaba mula sa kanyang mount upang humarap at talunin si Diablo. Samantala sa bayan, sa huli, pinuprotektahan sila ng mga kabalyero na kasama ng dalawa para makatakas. Gayunpaman, siya ay nagtatapos sa pag-corner sa kanila sa isang eskinita. Kahit na may malakas na summon, walang pagkakataon si Rem laban sa kanya. Si Emil, kasama ang ilang iba pang mga adventurer, ay lumilitaw na protektahan sila, ngunit gayon din, ay hindi katugma para sa kanya. Bumalik sa tulay, iniwasan ni Diablo ang lahat ng galaw ng level 80 Lancer, na nagpas siyang gamitin ang kanyang pinakamalakas na galaw, na kumukonsumo sa kalusugan ng user para makakuha ng higit na kapangyarihan. Gayunpaman, kahit na inatake niya siya ng malakas, kakaunti lang ang pinsalang natamo niya. At pagkatapos silang sabihan ng isang messenger na ang isang corrupted ay nasa bayan na umaatake kina Celestine at Rem, nagpasya siyang huminto sa paglalaro. Naghahanda na gumamit ng superior na spell, binabalaan ng bida ang mga corrupted na tumakas kung gusto nilang makaligtas. Gayunpaman, sinabi ng Lancer na hindi ito tatakbo, at sumuko sa pag-summon sa Demon Lord. Ngunit nang marinig ito, tumatawa, sinabi ni Diablo na ang tunay na Demon Lord ay siya, at sa pamamagitan ng isang spell na tinatawag na White Nova, ay sinira ang tulay, karamihan sa lupain at lahat ay natunaw maliban sa kanya. Sa pagmamadali, sinubukan niyang gamitin ang Return Magic, upang mag-teleport pabalik sa lungsod, na gumagana. At nang si Emil at ang mga babae ay malapit ng mamatay, ang bida ay lumalabas na galit na galit. Sinabi ni Diablo na kahit anong pakiusap niya para sa kanyang buhay, hindi niya siya mapapatawad sa pananakit niya sa isa sa kanyang mga babae. Sinubukan ng kontrabida na gumamit ng mahika laban sa kanya, ngunit nag-reflect ito, na naging dahilan upang kunin niya ang pinsala. Gamit ang parehong spell na ginamit niya, iniwan siya ng pangunahing tauhan ng matinding pananakit, at muling pagkopya at pagpapakita ng pagiging higit na superior magic, ay nagmamakaawa ang corrupted para sa kanyang buhay. Gayunpaman, binalaan na siya ng pangunahing tauhan, at sa isa pang spell, ikinulong ang halimaw sa isang dimensyon ng kadiliman magpakailanman. Dahil sa sobrang paggamit niya ng mana, mayroon na lang siyang maliit na MP, kaya't nawala ng malay. Makalipas ang 3 araw, inilibing nila ang mga biktima ng pag-atake ng mga corrupted, na napagtanto at na-realize ng bida na hindi lang ito laro. Ngunit hindi lahat ay masama, kahit na matapos ang trahedyang ito, lahat ay nagsama-sama upang muling itayo ang nawasak, isang bagay na wala rin sa laro. Pagkatapos ng 10 araw ng insidente, gusto ni Diablo na ipagpatuloy ang paghiga sa kanyang kama.
Pero sa suot niyang sexy outfit, sinubukan siyang pasayahin muli ni Shira. Hanggang sa sumulpot na rin si Sylvie sa kwarto, nagkukwento ng tungkol sa kanilang interes. Nakatanggap ang gobernador ng lungsod ng kahilingan na ibalik si Shira sa kaharian ng mga elf sa loob ng 10 araw mula ngayon, at kung tatanggihan, magdedeklara sila ng digmaan sa lungsod. Kaya binigyan ng misyon ng gobernador ang kanilang grupo na pigilan ang digmaang ito. At saka, si Kira, kapatid ni Shira, ay naglagay ng mataas na bounty sa kanya, kaya mula ngayon, kailangan nilang maging mas maingat. Sa pamamagitan nito, pumunta sila kay Galford, ang gobernador ng lungsod, na siya ring bayani, dahil, 30 taon na ang nakalilipas, noong malaya pa ang Demon Lord, nakipaglaban siya sa mga frontline at natalo niya ang ilang mga corrupted ng mag-isa. Pagdating doon, kinabahan sila, natatakot sa pangunahing tauhan na may sinasabing hindi nararapat, dahil hindi siya sanay makipag-usap sa iba. Ipinaliwanag niya na ang mga elves ay nasa kagubatan, at ang kanilang hukbo ay hindi lumalampas sa 100 katao. Gayunpaman, mapanganib sila kung saan sila nakatira. Ibig sabihin, kung ipapadala niya ang kanyang mga tauhan doon ay marami ang mawawala, at ang pinakaayaw niya ay ang mamatay ang kanyang mga sundalo sa wala. Si Diablo ay nakatuon sa paglutas ng sitwasyong ito, at upang matulungan sila, si Galford ay nagpatawag ng isang kabalyero. Ang kanyang pangalan ay Alicia, at sa ilang segundong pakikipag-usap sa mga batang babae, ay napaibig sila, na nagpabilib sa pangunahing tauhan. Magkasama silang pumunta para bumili ng bagong sandata para sa kanya. Kaya, nakapili siya ng isang malaki at mas mahinang side, upang hindi mag-alala tungkol sa aksidenteng pagpatay sa kanilang mga kalaban. Biglang, habang naglalakad sa paligid ng lungsod, may mga taong nagpakita upang kidnapin si Shira. Ngunit si Diablo ay hindi nag-aksaya ng oras, hinahabol silang lahat at ipinakita na ang sandata ay isang mahusay na napagpilian. Sa tulong ni Emil, nagawa niyang iligtas siya at iniwan ang mga bandido sa kabalyero, at ipinag-utos ng bida na huwag na siyang iwan ng elf. Kinabukasan, lumitaw si Celestine, na nagsasabing maaaring makahanap siya ng paraan upang alisin ang kanilang mga slave collar. Isang caravan ng isang slave merchant ang dumating sa lungsod, at dahil ang mga taong ito ang gumagawa ng mga bagay na ito, marahil ay may alam kung paano alisin ang mga ito. At kahit may isa pa silang asikasuhin, nagpasya silang pumunta sa lugar na ito. Pagdating doon, sinubukan ng may-ari na nagngangalang Medios na bilhin sa kanya ang 2 babae. Gayunpaman, galit na gaya ng dati, itinanggi niya. Nakikita ng babae ang aura ng bida, napagtanto kung gaano siya kalakas, at natuklasan natin na taglay din ni Shira ang kapangyarihang ito. Sa paghahatid ng liham na ginawa ni Celestine, naiintindihan niya kung ano ang gusto nila, ngunit ito ang unang pagkakataon na humarap siya sa isang reverse spell. Sa takot na mapansin niya ang sikreto ni Rem, lumabas sila ni Alicia, habang sinusubukang tanggalin ni Diablo ang collar ni Shira. Para pakalmayan siya, sinubukan ni Alicia na makiramay. Ngunit ang paghawak sa kanyang mga kamay ay may kakaibang nangyari. Bumalik sa tent na kinaroroonan ng iba, binihisan ng mga ngalakal ang elf sa sensual na paraan, at hiniling sa bida na hawakan siya para basahin ang kanyang mahiwagang kapangyarihan. At syempre, ginagawa niya iyon sa pamamagitan ng pagpisil sa kanyang boobs, papalayo ng pababa. Gayunpaman, pabalik sa kwarto, nalaman natin na hindi sila nagtagumpay. Matapos makita ang mahiwagang current na inilalabas ng collar, maraming iba pang mga ilaw ang lumitaw, na naghahalo sa isa't isa, na halos imposibleng pagsamahin ang mga ito. Habang nag-uusap sila kung saan matutulog si Alicia, may kumatok sa kanilang pintuan, si Kira pala ang kuya ni Shira. Nang walang pasensya, nakikipagtalo si Diablo sa elf tungkol sa bounty sa kanyang ulo. Gayunpaman, sinabi niya na ito ay isang hindi pagkakaunawaan lamang, at wala silang intensyon na makipag-away sa mga tao. Humingi siya ng paumanhin kay Shira, na nagsasabing hindi siya kumikilos gaya ng karaniwan niyang ginagawa. Gayunpaman, nagsasalita din si Rem bilang pagtatanggol sa kanyang kaibigan. At sinabi ng elf na babalik siya bukas para makipag-usap, at kung ayaw niyang umuwi, igagalang ang kanyang desisyon.
Ngunit bago umalis, tinanong niya si Diablo kung tatanggapin niya ang kanyang desisyon kung si Shearer ay nagnanais na bumalik sa kanya ng kusa, na nagsasabing igagalang niya ang kanyang desisyon. Sa gabi, hindi makatulog si Shearer dahil kinakabahan siya sa naging usapan nila. Kaya para pakalmayan siya, nakipag-usap si Rem sa kanyang kaibigan, na nagsasabing gusto niyang magbukas ng kafe, kung saan siya ang magiging may-ari. Si Rem ang waitress at si Diablo ang responsable sa paghuhugas ng mga baso. Samantala sa kapatid ni Shearer, pagkatapos patugtugin ng kanyang flauta sa kalagitnaan ng gabi, sinabi ni Kira na, sa ganitong oras bukas, magiging akin ka na, hindi na ako makapaghintay na maipanganak mo ang aking anak, sa wakas. Sa habang natutulog, naalala ng bida ang nakaraan nang magkaroon siya ng dalawang kaibigan na naglalaro, ngunit nang maglaon, nalaman na ginamit lamang siya ng mga ito upang magkaroon ng magagandang bagay. Ngunit nang magising siya, nakita niyang bumuti ng husto ang kanyang buhay, kasama ang kanyang mga babae na nakakapit sa kanya. Kinailangan ni Rem at Alicia na umalis para lutasin ang ilang bagay, kaya naiwan si Diablo na mag-isa kasama si Shearer. Dahil wala silang gagawin, nagkaroon siya ng ideya na maghanda ng ilang potion ng buhay para sa mga emergency. Gayunpaman, kahit na mayroon siyang maraming kagalingan para dito, dahil ngayon iyon ay totoo at hindi laro, hindi niya alam kung paano gawin ang mga ito. Ngunit sa pagbibigay pansin sa mga malaking melon ng elf, ang kanyang katawan ay gumawa ng ilang mga potion sa sarili nitong kusa. Kaya, sa pagkakaroon ng privileged view na iyon, gumawa siya ng ilang healing item. Hanggang sa dahil sa sitwasyon, ay nagbigay siya ng ngiti na napansin at nagustuhan ni Shearer. Sinabi ni Diablo na gusto niyang tumagal magpakailanman ang mga sandaling ito, at nang may sasabihin siya, biglang pinatunog ni Kira ang kanyang flauta na kumokontrol sa kanyang isip. Tinanong ni Diablo kung anong problema, at biglang sumagot si Shearer na gusto na daw niyang bumalik sa kanyang tahanan sa kaharian ng Greenwood. Hindi maintindihan ni Diablo kung anong nangyari, habang sinasabi ni Shearer na mahalagang makabalik kaagad siya sa kanyang kapatid. Sinundo siya ng kanyang kapatid at naiwang malungkot at nagtataka si Diablo. Kakaalis lang ng elf, na dinudurog ang puso ng pangunahing tauhan, nang makita ang dalawa pa, ay sinabi ang nangyari at bumalik na malungkot sa kanyang silid. Hindi niya maintindihan kung paano siya ipagkanulo sa ganoong paraan, kaya pumasok si Rem sa silid upang makipag-usap. Ikinwento niya ang tungkol sa pakikipag-usap niya kay Shearer noong nakaraang gabi, at imposibleng linlangin niya sila sa lahat ng oras na ito. Sinabi ni Diablo na sa sandaling lumitaw si Kira, nagsimulang tumugtog ang tunog ng flauta, na nagpapahiwatig na maaari siyang kontrolin. Gayunpaman, ang bagay na ito ay hindi umiiral sa Cross Reverie, ito ay mas madali para sa bida na paniwalaan na siya ay ipinagkanulo gaya ng dati. Gayunpaman, naniniwala si Rem kay Shearer, at sinabing pupunta siya roon para iligtas siya kahit mag-isa lang ito. Naiintindihan kung gaano siya katanga at hindi naniniwala sa kanyang kaibigan, nagpa siya ang Demon Lord na iligtas siya. At kasama sina Alicia at Rem pumunta sila sa labanan sa Tolda, kung saan iginapos ni Kira ang kanyang kapatid. Inihayag niya ang mga kapangyarihan ng flauta, na isang lihim na sining ng kanilang mga tao. At gamit muli ang kanyang kapangyarihan, tinanong siya kung ano ang iniutos sa kanya ni Diablo na gawin niya sa loob ng kwarto. Gayunpaman, sinabi ng elf na ang tanging utos na ibinigay niya sa kanya ay ang hawakan ng mga kamay ni Rem at makipagpayapaan. Hindi naniniwala dito, nagagalit siya at tinitingnan siya na parang baliw, at may posibilidad na gumawa ng masama sa kanya. Biglang isang pagsabog ang nangyayari, ngunit sa pag-iisip na ito ay wala lang, ang kontrabida ay nagpapatuloy sa kanyang masasamang gawa, na naglalabas ng ibang uri ng slime, na kumakain lamang sa tela. Ibig sabihin, naiintindihan mo na kung ano ang gusto niyang makita. Hiniling niya sa kanya na itigil ito, ngunit ang baliw na elf ay patuloy dito. Hanggang sa sumigaw si Shearer ng tulong, kasabay ng paglitaw ng bida. Humingi ng paumanhin si Diablo sa pagpapabeyo na hayaan siyang makuha sa kanya, at galit na inalis siya sa kanyang pagkakagapos. Sa pagliligtas sa kanya, binigay sa kanya ng bida ang kanyang balabal, at nang umalis sa Tolda, nakita ng kontrabida ang pinsalang ginawa sa lahat ng kanyang mga gwardya na natalo.
Sinubukan ni Kira na kontrolin muli si She-Ra upang sabihin na gusto niyang manatili sa kanya, ngunit gamit ang kanyang autoridad bilang kanyang may-ari, inutusan ng elf na sabihin kung ano ang talagang gusto niya. Gumagana ang slave collar at galit na galit ang baliw na elf, habang sinabi naman ni She-Ra na gusto niyang manatili sa tabi ni Rem at Diablo magpakailanman. Dahil sa ayaw magpatalo, nagpa siya ang kontrabida na gamitin ang kanyang trump card, isang super summon na sinasabing kayang sirain ang mundo, isang dambuhalang at hindi makontrol na Hydra, na wala rin sa laro. Kahit na napakalakas, hindi nakaramdam ng takot si Diablo at nagsimula na siyang makipaglaban dito. Na kahit na mawalan ng ulo, mabilis itong muling nabubuo, at gamit ang isang elemental na atake, nagdudulot ito ng pinsala sa pangunahing tauhan. Dahil ito ay purong elemento at hindi mahika, hindi siya maaaring gumamit ng kanyang reflection magic. Nang makita siyang dumaranas ng mga paghihirap, ibinunyag ni She-Ra na ang halimaw ay may kahinaan, isang nucleus sa katawan nito na kapag natamaan, ibabalik ito sa kanyang crystal form. Gayunpaman, hindi ito madaling matamaan habang ang nucleus na ito ay gumagalaw sa katawan nito. Gayunpaman, dahil ang salamangkero ay walang humpay, hindi iyon magiging problema. Kaya, sa ilalim ng halimaw, gumamit siya ng isang malakas na magic ng thunder, na sinisira ang buong katawan ng nilalang at nanalo ito. At malapit ng wakasan ng kontrabida, huminto ang bida sa kahilingan ni She-Ra. Sinabi niya na kahit kinasusuklaman niya ito ay pamilya pa rin niya siya. Nang umalis na si Kira palayo sa kanila, biglang naputol ang ulo nito, na ikinagulat ni Diablo at napasigaw si She-Ra sa lungkot. Lumalabas na ang may kagagawa nito ay si Galford, dahil tinawag ni Kira ang kanyang mga tropa malapit sa kanyang lungsod, at inutusan ang kanyang mga knights na patayin ang lahat ng mga elf na natitira maliban sa prinsesa, na dapat ay mahuli. Sa totoo lang ay iyon ang kanyang plano mula sa simula, na gamitin siya, upang magkaroon siya ng mga dahilan upang masakop ang Greenwood. Kinulong ng gobernador ng lungsod si Diablo sa isang malakas na ritual na mahika. Sinubukan ni Alicia na kausapin siya, ngunit nang makitang hindi ito magre-resulta, sinabi niyang lalaban siya upang pigilan siya. Ngunit nang hindi man lang makita na gumalaw ng maayos, pinutol niya ang kanyang espada. Nang makita ito, sigurado si Diablo na siya ay napakalakas, nang walang pag-aalinlangan, mas mataas sa level 100. Sa pagnanais na umalis doon upang protektahan ang kanyang mga batang babae, ginamit ng pangunahing tauhan ng kanyang natutunan ng sinusubukang alisin ang slave collar ni She-Ra, at hanapin ang gitnang punto ng mahiwagang kapangyarihan ng barrier, sinira ito. Ngayon ay magsisimula ang laban nilang dalawa gamit ang mahusay na kasanayan ni Galford sa espada laban sa mahika ni Diablo. Sumugod si Galford sa spell ni Diablo at nagawa nitong makalusot dito. Makikita ang napakabilis at husay ni Galford sa espada habang si Diablo ay patuloy na umiiwas dito, ngunit kalaunan ay nakatanggap ng ilang mga pinsala. Habang nagpapatuloy sa pag-atake si Galford, hindi niya namalayan na nakapagtanim na pala si Diablo ng maraming hindi nakikita na explosion magic. Pagkatapos ay nagawa siyang makulong ni Diablo sa ice magic, ngunit kalaunan ay muling nakawala ito. Gayunpaman, nang muling sumugod si Galford at muntik nang makatama kay Diablo, biglang sa isang iglap ay napabagsak ito ng sunod-sunod na energy blast ni Diablo. Kahit na mahusay na lumaban, nagawang talunin siya ni Diablo, at sa halip na patayin siya, nagpasya siyang takutin ng pinuno sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya na mahina, upang sa hinaharap ay hindi na niya nais na harapin siya muli, at nagbabanta pa na wawasakin siya at ang kanyang lupain kung naisipan niyang hawakan muli ang kanyang mga ari-arian. Umalis si Galford kasama ang kanyang mga sundalo, at habang tinulungan ni Rem ang mga sugatang elves, inaliw ni Diablo si She-Ra. Lumipas ang ilang araw, at muling nakahandusay sa kama dahil sa paggastos ng labis na mana. Bumisita si Sylvie sa bida kasama ang isang inuming may alkohol na may kapangyarihang ibalik ang mana. Gayunpaman, dahil hindi pa siya umiinom noon, nalasing siya sa isang shot lang, at nagsimulang yakapin ng pinuno ng guild. Samantala, nakikita natin ang isang paladin na pumapatay ng ilang tao sa ngalan ng simbahan. Habang siya ay nasa isang kastilyo sa kabisera ng Imperial, nakita ni Alicia ang lalaking ito,
na napupuot sa mga taga-suporta ng Demon Lord higit sa ano paman, at binanggit ang Faltre, ang lungsod kung saan nakatira si Diablo ngayon. Ang eksena ay bumalik sa pangunahing grupo, kung saan nagsasanay si Shira na mag-summon ng isang halimaw. Nagawa niyang ipatawag ang isang maliit na ibon na tinatawag na turkey shot, na hindi masyadong malakas. Gayunpaman, napakakapaki-pakinabang nito, dahil nagbibigay ito ng kakayahang makakita rin sa pamamagitan ng kanyang mga mata. Naglagay siya ng magic stone sa kanyang bibig at hinalikan siya para gawin ang ritual ng pagkaalipin. Bilang karagdagan, nagbibigay din siya ng isa para itago ni Diablo. Ginagawa ng elf ang kasunduan sa isang slave collar na lumilitaw sa leeg ng ibon, at ipinaliwanag ng bida na ang maliit na halimaw ay maaaring pagsamahin ng mahusay sa kanyang mga kakayahan. Naghagis siya ng barya ng napakalayo, at sinabihan siya na gamitin ang ibon upang mahanap ito. Kaya, gamit ang nakasynchronize na paningin, nagagawa niya, at ang kanyang kahilingan na tamaan ng isang arrow sa eksaktong lugar. Kaya, makakalikha ito ng isang mahusay na diskarte na nagbibigay daan sa pag-atake ng mga kaaway sa mga posisyon na hindi nila nakikita. Si Shira ay nagsimulang makaramdam ng kakaibang amoy na nagmumula kay Rem, at tinawag siyang mabaho, at may ideya na ang lahat ay maliligo ng sama-sama. Dahil sila ay ganap na hubot-hubad, si Diablo ay nanatili sa likod ng isang bato sa sobrang hiya sa sitwasyon. Hanggang sa biglang lumitaw si Edelgard, na nagsasabing alam niya na ang kaluluwa ng isang Demon Lord ay nasa loob ni Rem. Kaya, walang ibang pagpipilian, sinabi niya kay Shira na ang Krebscam ay nakakulong sa loob niya. Niyakap ng elf ang kanyang kaibigan, at sinabing kahit mahina siya, tutulungan siya sa anumang bagay. Ibinunyag ng Corrupted na alam niya ang isang paraan upang alisin ang Demon Lord nang hindi pinapatay si Rem, at sinabi niyang tuturuan niya silang gawin ito ng mag-isa. Nang walang anumang mga bitag, tinanggap ni Diablo at sinabi na sa sandaling makuha nila ang demonyo sa kanyang babae, mananalo siya sa labanan. Kinabukasan, kinausap sila ni Alicia, at hiniling na manatili sa kanilang mga silid, dahil si Sadler, isang baliw na paladin ay nasa lungsod. Gayunpaman, habang naglalakad ng maingat, napansin nilang nakaharap nila ito at ng kanyang mga kasama, ang klima ay umiinit. Higit pa ng gamit ang kanyang mga kapangyarihan, sinasaktan ng paladin si Rem, at habang naiintindihan niya kung paano gumagana ang magic, tinawag siya ni Diablo na isang mahina. Kaya, sa galit, sinubukan ng baliw na gumamit ng isang ocular magic laban sa kalaban, na binaligtad at ang paladin ay naging bato. Bumalik sa nagpa siya silang sabihin ang katotohanan ng lahat kay Alicia, na pagkatapos na matuklasan ang lahat, nagpa siya na tutulungan din niya ang kanyang kaibigan. Kaya, malapit nang mangyari ang araw para alisin ang demonyo kay Rem at alisin siya sa malupit na kapalarang iyon. Dumating sila sa napagkasunduang lugar, ang pareho kung saan si Diablo ay naisama ng mga batang babae. Ipinaliwanag ng Corrupted na para gumana ang ritual, kakailanganin nilang magpasok ng maraming mahiwagang kapangyarihan sa kaluluwa ng Panginoong Demonyo. Kaya, pagkatapos humiga si Rem sa gitna ng magic circle, inilagay ng bida ang kanyang kamay sa kanyang tiyan. Gayunpaman, ang Demon Lord ay masyadong malayo, kaya kailangan niyang ilagay ang kanyang kapangyarihan ng mas malapit sa kanya. At oo, para sa mga mas mabagal na malibog, na hindi pa rin nakakaintindi, inilagay niya ang kanyang mga daliri sa kanyang templo, na nagtrabaho sa isang pagsabog ng kapangyarihan. Matapos mawala ang usok, lumitaw ang isang maliit na batang babae, at siya ang demonyong isinilang na muli at napakalakas. Halos agad na naghahanda si Diablo para sa labanan, ngunit matapos ipakita ang kanyang aura, hindi alam ng dalaga kung ano ang dapat niyang gawin. Nalilito, sinabihan siya na dahil isa siyang Demon Lord, sisirain niya ang lahat. Ngunit pagkatapos sabihin ni Shira na hindi niya dapat gawin iyon, tinanggap ng dalaga na mali ito, at pati na rin ang sinabi ni Rem na huwag papatayin ang sinuman, nangako ang Demon Lord na hindi siya papatay. Nagdulot ito ng pagkabigla sa lahat, at tinanggap ni Edelgard, na pagtanto na ito ang kagustuhan ng kanyang amo. Sa kanilang pagbabalik sa lungsod, isang Corrupted nagngangalang Ulrix ang lumitaw upang tanggapin ang kanyang Panginoon.
Naglingkod siya sa mga demonyong Panginoon sa mga henerasyon, at siya ang pinakamatanda at pinakamalakas sa mga corrupted. Ang halimaw ay magpapatunay ng katapatan nito, gustong patayin ng lahat ng mortal na naruroon at ibigay sa kanya ang kanilang mga kaluluwa bilang regalo. Gayunpaman, hindi na niya gustong magdulot ng pagkawasak, at iniisip na siya ay muling nagkatawang tao na may depekto. Nagpa siya na patayin siya, para mabuhay siyang muli, ngunit pinoprotektahan siya ni Edelgard at tinanggap ang pinsala, kaya sumali si Diablo sa laban. Kahit napakalakas talaga ng corrupted, natalo siya sa mahiwagang refleksyon ng bida. At nang makitang hindi niya siya matatalo, hinabol niya si Krebscom, na iniligtas ni Rem, at sa kabiguan na iyon, tumakas ang kontrabida. Pagdating malapit sa lungsod, naisip nila na isang masamang ideya na tawagin ang babae sa kanyang tunay na pangalan, kaya binigyan nila ito ng bago. Kaya simula ngayon tatawagan na siyang Clem. Bumalik sa silid, nang makita si Diablo sa kama na pagod na sa paggamit ng labis na mana. Ipinahayag ng batang babae na mayroon siyang walang katapusang pinagmumulan ng enerhiya, kaya hindi mangyayari sa kanya ang katulad kay Diablo. Samantala, nagtuturo na agad ng maling bagay si Shira sa bagong dating. Hinubad ni Shira ang kanyang damit at sinabing iyon ang paraan para gumanda ang pakiramdam ng bida. Kinailangan nilang kuskusin siya, at dahil sa walang katapusang kapangyarihan ni Clem, gumagana ito, at nabawi ni Diablo ang lahat ng kanyang mga magic point. Sa silid ni Alicia, nakita natin na kakaiba ang babaeng kabalyero, at may mukha ng kontrabida. Kinabukasan, habang naglalakad sa paligid ng lungsod, si Shira at Clem ay karaniwang naging magkapatid at kumakanta ng isang kanta ng magkasama. Isinasali nila si Rem sa pagkanta. Nahanap nila si Celestine, kung saan ipinaliwanag sa kanya ng bida ang sitwasyon, na tinatanggap niya at masaya na ang lahat ay naging maayos. Pagbalik upang maglakad sa paligid ng lungsod, ang elf at ang bida ay nawala ang tatlo sa kanilang paningin, na nasa isang eskinita, na ginagabayan ni Alicia, kung saan ipinakita ng knight ang kanyang tunay na personalidad. Kinamumuhian niya ang lahat ng tao, at pinlano niya ang muling pagkabuhay ng Demon Lord para doon. Si Alicia ang pinuno sa likod ng mga pag-atake ng mga corrupted, at ang masasamang bagay na nangyari. Biglang lumitaw si Sadler at inakusahan ng kontrabida ang dalawa bilang mga sumasambo sa Demon Lord, at kahit na sinubukan ni Rem na lumaban ay nahuli sila at nagising sa loob ng isang hola, kung saan nag-uusap ang dalawa, at si Rem ay nagkwento tungkol sa puot na naramdaman ng kanyang pamilya sa demonyo, ngunit ngayon ay iba na at sila ay magkaibigan. Kaya, ipinangako ni Clem kay Rem na magpapatuloy siya ng ganito, nakangiti sa lahat at hindi papatayin ang mga mortal na lahi. Dinala nila ang dalawa sa isang simbahan, na mas mukhang isang silid ng pagpapahirap, kung saan nilalayo ni Sadler na iligtas ang kalahating pusa mula sa kanyang mga kasalanan. Habang nangyayari ito, walang tigil na hinahanap ni Shira at Diablo ang kanilang mga kaibigan sa paligid ng lungsod. Hanggang sa huminto ang bida sa harap ng guild, pumasok doon para humingi ng tulong. Gayunpaman, alam lang niya kung paano kumilos bilang isang mayabang na Demon Lord, kaya hindi siya maaaring humingi ng pabor tulad ng isang normal na tao. Hanggang sa may dumating, ipinaalam kay Sylvie na may nakita silang paladin na dinadala si Rem sa simbahan sa North District. Kaya salamat sa iyo, tumakbo si Diablo ng mabilis hanggat maaari upang iligtas ang kanyang mga kaibigan. Si Galford ay nag-aalala, dahil ang isang dambuhalang army ng corrupted ay naglalakbay patungo sa barrier. Bumalik sa simbahan, nakita ni Clem na sinasaktan ng kontrabida ang kanyang kaibigan, na nagsasabing papatayin niya sila, at nakatanggap ng hiwa na sumisira sa kanyang damit, at malapit ng tamaan muli. Pumasok si Rem sa kanyang harapan, at hindi pa sapat para masugatan siya, itinusok ni Sadler ang ilang mga espada sa kanya, pinatay siya at ginising ang galit ng Demon Lord, na pumukaw sa kanyang kapangyarihan at pumatay sa mga paladin. Dumating ang dalawa sa simbahan kung saan ang kanyang alagang ibon ay nakita ang kalagayan ng kanyang kaibigan. Pagkatapos, binigay ang lahat ng kanyang healing potion, hiniling ni Diablo kay Shira na tulungan siya, habang haharapin niya si Clem. Sa labas, natuklasan natin na si Edelgard at Alicia ay nagtutulungan sa lahat ng oras na ito,
at lahat ay nangyayari ayon sa kanilang plano. Samantala, pumunta si Sylvie kay Galford, hiniling sa kanila na iwanan ang proteksyon ng hilagang bahagi sa kanila, dahil pupunta si Diablo doon, at hindi niya nais na makagambala sila sa kanyang paraan. Magsisimula na ang labanan ng mga Demon Lord. Si Diablo ay nahihirapang harapin siya, dahil sa kanyang napakalaking kapangyarihan at kanyang walang katapusang enerhiya. Kaya habang nagtatanggol at umaatake, nag-activate siya ng ilang magic circle sa lupa, at nagawa ni Sheeran na mabawi si Rem, na nagsasabi na ipinagkanulo sila ni Alicia at pinlano ang lahat ng iyon. Malapit ng durugan ng isang bato, ipinagtanggol sila ni Emil gamit ang kanyang katawan, na kinuha ang dalawa sa kanila at binalaan ng pangunahing tauhan na lumayo, dahil pagkatapos na mailagay ang kanyang mga spells sa lupa, lumikha ng isang higanting magic circle, at may spell na tinatawag na Apocalypse Abyss dito. Sumabog ang Demon Lord na kahit nasugatan, gusto pa ring lumaban. Gayunpaman, nang makita ang kanyang dalawang kaibigan, bumalik siya sa kanyang anyo bilang tao, humihingi ng paumanhin kay Rem dahil sa pagsira sa kanyang pangako. Pero sinabing pinatawad na niya iyon at mananatili sa tabi niya, nagyakapan sila. Sa labas, galit na galit si Ullrich dahil nabigo na naman si Edelgard. Kaya, sa pag-aalala tungkol sa kanyang kaibigan, sinabihan siya ng ni Edelgard na tumakas habang nananatili siya roon na nakikipaglaban sa iba. Samantala, kinausap ni Sylvie ang grupo ng mga bida, na nauunawaan na si Clem ay si Krebscom talaga, at iyon ang dahilan kung bakit hindi nila siya maaaring hayaang manirahan sa lungsod na iyon, dahil maaari siyang mawalan ng kontrol at sirain ang lahat. Kaya, sa pagtingin sa kanyang mga batang babae, si Diablo ay may ideya, na gamitin ang kasunduan kay Clem, na kung saan ay upang manirahan sa lungsod na ito kasama ang kanyang mga kaibigan, na tinanggap niya. At sa isang halik, binago ni Diablo ang Demon Lord bilang kanyang lingkod. Noong gabi, nang sila ay matutulog ng magkasama, lumitaw si Alicia na naglalagay ng kutsilyo sa leeg ni Sheeran. May hiling siya, wala siyang pakialam kung ano ang gagawin nila sa kanya pagkatapos noon, iyon ay pagalingin ni Clem si Edelgard, na nasa bingit ng kamatayan. Noong una, ayaw ni Clem, ngunit tinanggap ang kahilingan ni Diablo. Iniligtas si Edelgard, na nanumpa ng walang hanggang katapatan sa kanya. Pagkatapos ay tinanong nila si Alicia kung bakit ang isang tulad niya na isang Imperial Knight ay sumusunod sa Demon Lord, at nalaman natin na noong bata pa siya, ay na-expose na siya sa mga masasamang gawain ng mga Imperial Knight, Maharlika, maging ang Emperor at kasama dito ang kanyang magulang. Dahil hindi niya matanggap ang masamang bagay na ito at dahil namuhay siya ng mag-isa ng may puot sa kanyang puso, nilayo niyang lipulin ang mga tao. Naisip ni Diablo na magkatulad lang sila na ayaw makita ang labas ng mundo. Si Alicia ay hindi umaasa ng kapatawaran, at nang malapit na niyang wakasan ang sarili, pinigilan siya ni Diablo. Sinabi ni Diablo na mag-relax at maging ang kanyang sarili, umalis sa mga walang kwentang bagay at subukang mamuhay sa kanyang kagustuhan. Kung saan may nangangailangan sa kanya ay doon siya dapat, at ang pagtapos sa buhay sa pag-iisip na nag-iisa ka lang sa mundo ay walang katuturan. Napaluha si Alicia na sinasabing hindi pa rin alam ang gagawin, at sinabi ni Diablo na hindi rin niya alam. Kaya, pinatawad nila siya, at magkasama silang nagpasya na muling i-recharge si Diablo, pinipilit ang lahat na maghubot-hubad. Sa katunayan, pagkatapos ng ilang araw, umalis si Alicia sa paglalakbay sa mundo ng mag-isa. At nagseselos sa bida na hinalikan si Clem, gusto rin ng dalawa, ngunit ang pagtatanggi nito at pag-aangkin na siya ang tunay na Demon Lord ang nagtapos sa unang season ng How Not to Summon a Demon Lord. Inilabas na ang ikalawang season, at kung gusto mong dalhin ko ito dito sa channel, mag-iwan ng like. Sa ganoong paraan malalaman kung nag-e-enjoy ka, at gusto ng pagpapatuloy. Sana maging maayos ang lahat sa iyo, hanggang sa susunod.